Blessed are you, Yahweh, our King, King of the universe, who sanctified us through Yeshua and has commanded us to engross ourselves in the study of Torah. Thank you for planting everlasting life in our midst. May you bless us with wisdom, guidance, and attentive ears to hear the words of the Torah, especially when it comes to the subject of farming, agriculture, agroeconomy, and how the Bible communicates to us this language, through the Hebrew language. So give us wisdom, Abba, B'Shem Yeshua, through the Ruach HaKodesh. Amen. So Shabbat Shalom. Medyo salamat sa Diyos sa weather ngayon. Maganda yung weather. So ang topic natin ay bihira lang ito, no? Kasi in the process pa ito ng compilation. Pero this is a very basic and very interesting subject, no? Para malaman natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Practical ba siya? Applicable? So, katulad ng words na debarim, no? Can you say debarim? Debarim. Debarim means the words. It also means reality. Because the Word of God is reality. Realidad. Ibig sabihin, katotohanan. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, yun na po yung message niya. Yun na po yung how God communicates to us. So more particularly today, we will focus on farming. Farming in the Bible. Sa Tagalog, pagsasaka, pagtatanim, pagbubukid, or pagbubungkal ng lupa, gano'n, no? Sa Bisaya, tayo na mag-translate. Wala tayo sa Visayas ngayon. Although may mga nanood taga-Visayas. So this is taken from a book called Farming in the Bible. Very rare. Napaka-rare lang itong mga libro na ito eh. But of course, as a teacher, I have to explore every areas, no, sa Torah. I will start with this verse in Ecclesiastes 11:6. In the morning you seed, in the evening do not let your hand be idle, for you do not know if this or that will succeed, or if both will prosper together. Sa ibang translation, be sure to stay busy and plant a variety of crops, for you never know which will grow. Perhaps they will all will. Sa Tagalog, sa umaga, ihahasik mo ang iyong binhi, hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, pagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya'y umaasa kang lahat ay iyong pagiginabangan. Sa modern Tagalog, ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapwa magiging mabuti. Bisayain natin. Diha sa kabuntagon, ipugas ang imong binhi, o diha sa kagabihon, ayaw pungni ang imong kamot, kay ikaw wala na hibalo, hain ang mulambo. Kinibao ka na. O kung sila ba mahimong managsama ang halay. King James Version na Cebuano to. Ito yung modern Bisaya. Sa buntag, ipugas ang imong binhi, o sa gabi ayaw pagpungi ang imong kamot, kay ikaw wala masayod kung hain ang muuswag. Kinibao ka na. Kung magsama ba sila nga durwa nga maayo. So, sabi dito, sa umaga daw, magtatanim ka, hanggang gabi, maging busy ka daw. Hindi ibig sabihin, meron ba nagtatanim sa gabi? Hapon, no? Pero ibig sabihin dito, hanggang maghapon, gawa lang ng gawa, kasi hindi mo alin daw, alin yung tutubo. Baka daw lahat ay tutubo. Oh? So ibig sabihin, huwag maging huwag tamad. Ibig sabihin, gawa, be busy, get busy, no? Sa
more particularly sa pagtatanim nga po, mag-ahasik ng binhi. Kasi kung may tatanim, may aanihin. Sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga. Ano, lalo na ngayon, bagyo, nasa lanta yung mga tanim sa Baguio. Alam niyo sa Baguio? Strawberry farm. Ulubog po sila. Marami din pong manok. Nalubog. Mga manok, no? Medyo kayo kumain ng manok. Baka yan isa sa mga nalunod na manok. So, panalo po yung marunong magtanim. Ako po, hindi po ako lumaki sa magsasaka. Although, I can assure you, lahat po ng mga lolo natin, mga ninuno natin, lahat sila nung araw magsasaka. Pero nabenta yung mga lupa, di ba? Nabenta yung palayan. Kaya hanggang sa naiwan sa atin, bahay na lang. Sige, yan ang nangyari sa Pilipinas eh. Pero kung umuwi ka sa probinsya nyo, may natitira pang mga lupa, di ba? So hindi talaga ako, aminin ko, hindi ako marunong. Nag-aaral po ako ngayon magtanim, nag-uumpisa pa lang ako. At in fact, naka-schedule po ako sa Davao sa August 13 ay nga-attend ako ng durian farm. Paano magtanim ng durian? Kasi yun po yung project natin doon. So, most of the Old Testament laws about agriculture are found in the 5 books of the Torah. The natural resources, land, water, air, wildlife, and biodiversity. Sabi nga, the earth is Yahweh. The earth is the Lord, and we are His stewards. In the beginning, God created the heavens and the earth. This established Elohim's ownership as the creator of heaven and earth. And it's repeated many times in the Bible. So one thing, kung meron kayong ituturo sa mga anak nyo, alam nyo kung ano? Anak, may Diyos na naglikha ng langit at ang lupa. Ako ginamit lang niya, pero siya talaga tagapaglikha natin. I think that's very powerful, very simple, no? Na bata pa lang, alam, meron palang taga-paglikha. Meron pala talagang makapangyarihang Diyos na sa lahat ng nakikita natin, kasama yung tao. Tingnan yung katabi nyo. Sino po ang gumawa niya? Si nanay, si tatay. Nagtago sa kwarto. Hindi, ginamit lang po ang magulang natin. No? So, hindi po tayo pwedeng maging magulang. Hindi natin pwedeng mamili sino ang pwedeng magulang. Kung sino yung magulang nyo, yun na po yun. So, huwag kayo mangarap na si Barack Obama maging ako, joker po rin po ako kasi para medyo mawala din yung tension. No? So, paliwanag, meron kasi mga baguhan dito, kaya hinihimay-himay ko yung paliwanag ko. Kasi kung laliman ko at hindi na maintindihan, so hindi po magaling yung teacher pag ano. Ang magaling na teacher, yung mahirap, gawin niyang napakadaling intindihin. Diba? Gano'n yan. So, yung mahusay umawit, gawin niyang madaling umawit. So, ibig sabihin, kung ano yung madali sa'yo, ibig sabihin, yun ang gift mo. Sabi nga nila, forte. Sa English pa, cup of tea. Ayan, cup of tea, ha? Ano yung cha? Yung cha. Dramatic expression yun. Ibig sabihin, yun yung pinaka, talent mo. Talent, no? So, ano po yung unang pinagpala ng Diyos sa Biblia? Law of the first mention. Ito po. And God blessed them. Actually, bago sa 28, sa 26, sinabi na doon, and God blessed the animal kingdom, the plants kingdom. Ang unang pinagpala ng Diyos, bago pa niya nilikha ang tao,
ay ang mga halaman, mga pagkain. Bago niya nilikha ang tao, ginawa niya muna ang kailangan ng tao. Ginawa niya yung hangin, ginawa niya yung atmosphere, ginawa niya ang lupa, mga puno, halamanan, animal kingdom, bago ang tao. So, preparasyon. Pero tao yung pinaka, kumbaga, number one, pinaka-greatest niyang nilikha, no? Kung sino ba yung pinaka-importante, yung pa yung nagre-rebelde palagi sa Diyos. Nagpagtataka, no? So, pangalawang pinagpala, ito na. God bless. Elohim bless them. So, si Adam and Eve, the first man and woman. And God told them, sinabi ng Diyos, multiply and fill the earth and subdue it. Be masters over the fish, the birds, and all the animals. So this is otherwise called in theology, dominion mandate or kingdom rulers. Sa Tagalog, at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kaya magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at ang iyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa 29, sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo magiging pagkain. So, sabi ni Elohim, punuin niyo ang mundo. Bago pa ito, nagkasala ang tao. Ibig sabihin, hindi lang basta punuin, magparami, kundi bago kasi ito, nangyari sa dito, sinabi ng Diyos, at ang tao nilikha niya sa pamagitan ng kanyang wangis at larawan. God created man in His likeness and image. So likas po talaga sa tao yung may kabaitan. Tingnan niyo yung katabi, mabait ba? Mukhang mabait. Lalo na pagtulog. Diba, likas talaga sa tao na mabait dahil ginawa siya ng ganun. Pero dahil nga sa kasalanan, yun ang nakaka-apekto sa tao. Pero yung tao, likas talaga gumawa ng mabuti, no? So yun ang sinabing ipadami nyo. Kasi dito, hindi pa nagkasala ang tao. Magpakarami kayo, ibig sabihin, palawakin nyo yung kabutihan. Kasi hindi pa nagkasala ang tao. Kasi pag ang magulang, mabuti, mabait, maayos, makadiyos, natural ang anak, ganun din. Di ba? So, pangalawa, sinabi, magpakarami kayo, punuin nyo ang inyong supling ng buong daigdig at pamahalaan ninyo ito. So, yung pamamahalaan, yun yung salitang gobyerno, pamumunuhan nyo. So, gusto ko mag-English pero mag-Tagalog muna tayo. Kasi nandito yung mga local natin dito yung local dito. Pamahalaan, ibig sabihin, sistema ng pamumuno, sistema ng Diyos. Gamitin niyo yung sistema ng Diyos habang nabubuhay. Kasi dito sa mundo, maraming sistema. Maraming sistema ang mundo na hindi kinikilala ang Diyos. So, ang ibig sabihin, baluktot ng sistema. So, ibig sabihin, dito pa lang sinabi, pamamahalaan niyo ng sistema ko. So, ang Diyos may sistema. Sabihin niyo sa katabi niyo, ang Diyos may sistema. So, alamin natin ang kanyang sistema, di ba? Kaya tayo narito.
Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mailap na hayop, maging malaki o maliit. Be masters, or sa English, dominion. Kumbaga, ibig sabihin, manager. I-manage ninyo. So, tingnan nyo, ano yung unang trabaho ng tao? Sabi nyo, manager ka. Brother, wala akong money, jer lang. Okay. Sa Bisaya, maganda sa Bisaya. Magagahom ba? Magagahom? Sabi rito, lahat daw na may tanim, na may binhi, ay pagkain ninyo. Meron bang tanim na walang binhi? Meron po, yung mga seedless. So, hindi yun ang dinudukoy. Kasi yung seedless, mga niretoke na ng mga scientists yan. Ang sinasabi rito, lahat daw ng may binhi. Kaya ako, sinubukan ko, kumain ng rambutan. Di ba? Kinain ko yung binhi ng rambutan. Sabi ko, sayang naman to eh. Kinain ko, para siyang tsokolate. Pero, di ba? So, lahat daw ng sustansya ay nandun sa binhi. Di ba? Kaya ano yung pinaka... Halimbawa, sino kumakain ng puso ng saging? So, pag kumain ka ng puso ng saging, para ka kumain ng isang buwig. Di ba? Yung isang puso, ako nauubos ko yung isang puso eh. So, para ka kumain ng isang buwig, ang katumbas noon, isang buwig. At iyon daw ay nakakataba ng puso. Ay, storya na. Okay. Sa Bisaya, ang Diyos maingot, tanawa, mihatag kaninyo matag herbal oh, nga nagdadala og binhi. Nga kanin iniyo kini mahimong pagkaon. So, doon po sa Davao, magtatanim po kami ng yung mais, no? Si Sister Gloria, no? Marunong magtanim naman. Yung mga mais pala, may iba palang variety yan na mayroong sigi-sigi. Yung sigi-sigi, pag tinanim mo yung sigi-sigi variety, ibig sabihin, yung bunga nun, pwede mo itanim ulit. Sigi-sigi, palaging pwede, paulit-ulit mo siyang itanim, walang problema. Yung ibang mga binhi, hanggang 2 lang henerasyon, 3. So, ang tunay, sabihin, ang tinutukoy dito, ang tawag nito sa, I think, they call this heirloom seeds. Heirloom. Natural seedlings. Yan. So, yun talaga ang pinapakain ng Diyos. So, tingnan nyo, magaling ang Diyos. Sa bawat prutas na kainin mo, maraming bini, di ba? Halimbawa, yung mangga, isa lang bini, pero may mga prutas, marami siyang bini, di ba? Sabi sabihin, hindi talaga magugutom ang tao kung talagang marunong lang siya magtanim. Genesis chapter 2, verse 8, And Yahweh Elohim planted a garden in Eden in the east, and there he put the man he had created. So, sino po yung unang nag-garden? Sino nag-plant? Sino ang gardener? Si Elohim. Ang unang nag-garden, nag-isip ng garden, ay walang iba kundi ang Diyos. Siya pala ang gumawa ng garden.
At tinawag niya ito Garden of Eden. Ano ba ibig sabihin ng Eden? Cheese ba to? Ha? Eden means a place of delight, a place of pleasure. Kaligayahan sa presensya ng Diyos. Nakita niyo na ang katotohanan? Liligaya lang ang tao pag nasa presensya siya ng Diyos. Nasa presensya ba kayo ng Diyos? Di ba? Pag Sabat, naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Malakas? Yan po ang tunay na buhay. Pag wala sa presensya ng Diyos, hindi yun ang tunay na buhay. Kasi akala ng tao, boring yung maglingkod sa Diyos. Nung araw ako teenager, akala ko, baka boring naman. Hindi ako nagsisimba nung araw, wala akong Diyos nung araw. 23 na po ako nung ako po nakakilala sa Diyos. Pero hindi pala, kung maintindihan pala ng tao ngayon, nagbasa siya ng Torah, hindi boring po ang presensya ng Diyos. In fact, yun po yung kanyang tunay na environment. Yun yung tunay niyang, ano ba environment sa Tagalog? Kapaligiran, yun yung atmosphere na natural. Normal pala yung praise the Lord. Normal po yan. Hindi po, sa iba yan, parang hindi normal, no? Normal po yan. Napakabuti ng Diyos. Sa Bisaya pa, dalay ko ng Diyos. Normal po yan ang normal pang na tao. Yung hindi normal na tao, alam nyo na. Wala sa Diyos, hindi nagpre-pray sa Diyos, wala kang marinig sa bibig niya tungkol sa Diyos, sa harap ng Diyos, hindi po normal yun. Kaya pag-pray nyo po yung mga abnormal. Pag-pray nyo po sila sa bahay, no? Ito, bigyan kayo sikreto. Yung asawa nyo, hindi naglilingkod sa Diyos. Pag natutulog, i-lay mo. Mula talampakan hanggang ulo, ipuin mo siya. Alam mo, sa Davao, yun yung ginawa nung asawa ng pastor doon. Dati yung pastor doon, hindi siya seryoso sa Diyos. Pero nung pinag-pray siya ng asawa niya, gabi-gabi, lalo lang paglasing, nakikita testimony nila, paglasing, pinag-pray niya, paa hanggang ulo, ipuin mo yung asawa ko. Alam mo, isang araw nagising siya, nagseryoso na sa Diyos. Tingnan nyo, the power of prayer, mga kapatid. At naging Torah evangelist po siya ngayon. Pupunta yon sa lugar, kahit wala siyang kilala, Brad, mag-pray tayo, duha. Mag-Bible study taon niya. Kaya dumadami yung tao doon. So, ang Diyos po, hinihimay-himay ko lang, no, mahaba, napakahaba po nito. Siguro ito, mga 2 buwan ko po ituturo ito. Isang libro ito eh. Hinihimay-himay ko lang eh, kasi may bago dito eh. So, Eden means kaligayahan sa presensya ng Diyos. At sabi niyo, sa ilang, sa nilagyan niya ang tao doon. Nilagay niya. So, actually, yung God, in fairness, yung kaibigan natin sa God's Culture, si Tim Swab, sabi niya, yung Garden of Eden ay nasa Pilipinas. So, baka nasa Kalawis. Pero bumaha yung Kalawis eh, kaya wala rito. Hindi po, somewhere here. It's very interesting to hear his teachings about the Garden of Eden, which many Filipinos found it very interesting. No? So, kasi sa nga tayo. So, kung gusto niyo malaman, panoorin niyo na lang kanyang video, The God's Culture. So the word to put man in the garden, the word avad means to cultivate, to take care, to keep, to guard, and to protect. So sa Hebrew, isang salita, 5 yung kahulugan. Parang shalom, peace,
prosperity, good health, wellness, completeness. So, ang unang trabaho ng tao ay walang iba kundi mag-alaga ng halamanan. Binata pa si Adam dito. Kung basahin niyo yung kwento, taas ang kamay mga binata. Binata pa si Adam dito. Sabi niya, huwag ka muna mag-asawa, hindi ka pa marunong mag-alaga ng garden, hindi ka pa marunong magtanim, hindi ka pa marunong mag-protect, hindi ka pa marunong mag-take care. Mag-practice ka muna dyan. Yan yun. Maging responsable ka muna dyan. Para may ipapakain ka sa asawa mo. Nung nakita ng Diyos, ang tao ay marunong nang magtanim, mag-alaga, at siya ay good steward, magaling na tagapag-alaga, sinabi niya, hindi mabuting nag-iisa ka. Ha? So, ang Diyos po ang nakakita, sabi niya, may plano ako sa iyo. Diba? Bibigyan kita ng katuwang. Diba? So, kasi, pag bigyan na kita ng katuwang, siya na yung alagain mo, siya na yung protektahin mo, siya na yung i-cultivate mo. It makes sense, di ba? Oh, yeah. Ito yung kwento talaga sa Biblia. Kaya maganda pag-aaralan ng Torah. Akala natin, kwento-kwento lang ito. Katotohanan po ito. Reality po ito. So, yun na nga po. May katuwang na siya. Yan. Genesis 2:15. And Yahweh Elohim placed the man in the Garden of Eden to tend and take care for it. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at nilagay niya sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Kung sundan natin to kasi nakapokus tayo sa farming, kung tutusin, marami itong mga karugtong na bersikulo. Sinabi ng Diyos, marami pong tanim dyan, eat all you can, 99 pesos lang. Only rice. Eat all you can. Yes. Only veggie. Only veggie, only prutas. Alam mo sa Cotabato, sa Kidapawan City, tuwing August, meron doon 199 pesos, eat all you can durian. Pag pumasok ka ron, ay maabutan nyo yun. So si Florence, hindi lugi doon. So, kainin nyo lahat. Di ba? So, ibig sabihin, nung unang panahon, libre lahat. Pero ngayon, hindi na, no? Nagkasala na kasi ang tao. At inutusan ng Diyos ang tao, ang lalaki. Ang lalaki mo na inutusan niya, wala pa yung babae, inutusan niya, huwag niyong kainin yung pinagbawal na bunga. Yung nag-iisang bawal, sabi ron, lahat ito kainin niyo, pero merong isa hindi niyo pwedeng kainin. Yung may bunga ng mabuti at masaba, pinaghalo. So yun po ang instruction, yun po yung commandment ng Diyos. Eh, ang istorya, kung ano pa yung pinagbawal ng Diyos, siya pa yung kinain. Sino po yung kumain? Doon daw.
nag-approve si Adam? Hindi po. Hindi, kasi, alam mo, pag nag-aaral ka ng Dura, maging matalino ka. Ang babae, nadala sa bola ni Satanas. Madali bang mabola ang babae? Depende. Ibig sabihin po, hindi po, kasi matindi yung temptation eh. Ano ba yung temptation sa babae? Sabi niya, nung nakita niya yung punong pinagbawal, parang talang hitik na hitik sa bunga. Para bang hinog na hinog. Para bang ang sarap pitasin. Ibig sabihin, huwag kang madala sa tingin. Di ba? Dapat pakinggan mo ang utos ng Diyos. Huwag kang madala sa tingin. Tayo mga lalaki, ganyan din tayo. Mahina yung ating mata. So, huwag madala sa tingin. So, ano po yung temptation na mabigat doon sa babae? Hindi po yung pagkain. Pangalawa na yung pagkain. Maging katulad ka ng Diyos. Magiging Diyos ka. Ganun po ba? Kumagat na siya, no? Kaya ayaw ng Diyos ipakain sa inyo yan kasi alam niya, pag kinain niyo yan, mabubuksan ang iyong mga mata. Magiging katulad ka ng Diyos. Yun po ang matinding tukso na maraming tao ngayon, binibenta nila yung kanilang kaluluwa para lang sila ay sambahin. Alam niyo kung sino yung mga yan? Artista. Idolatry. Kaya ang tawag sa nila idols. Diba? The Filipino idols. Tawag ng tanggalan. Puro mga, ibig sabihin, alam mo, I came to realize, tama po yung sinasabi na, man is not designed to receive glory. The only thing that is to receive glory is Yahweh Elohim. Hindi po dinisign ng Diyos na ang tao tatanggap ng papuri. Oh, glory to me. Glory to me. Hindi, di ba, minsan pag pinupuri tayo, masarap pakinggan, di ba? Pero hindi po design yun ng Panginoon. Ang design niya talaga, dalayo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag meron ka bang mabuti nakita at na-bless ka, design niya po yan. Glory to Him. Hindi yun, siguro ang galing-galing ko, no? Iyan yung delikado, no? Pag pinuri ka, kung meron ka bang abilidad o talento, dahil po sa kabutihan ng Diyos yan. So, Kanya po ang glory niyan. Yun po ang sikreto niyan. Maganda yung pagkatagalog. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sabi rito, this is also a mandate for humans to not only manage but also to develop natural resources. So basically, lahat ng bagay sa mundo, pinaubayan ng Diyos sa tao. No? Yun po yung ginagawa ng tao ngayon. Kaya lang, wala siyang sistema na galing sa Diyos. Yun po yung hindi maganda raw. Okay, Exodus 20 verse 3. Do not worship any other gods beside me. This is the first commandment. Do not make idols of any kind, whether in the shape of birds, animals, or fish. This commandment establishes that human stewardship relationship between God and the rest of the creation. Humans are to worship Elohim and care for the rest of creation. They are not to worship nature. So, hindi po tayo sasamba sa mga nilikha lamang ng Diyos.
gaano man kabuti yan, kagaling, kaganda, hindi po tayo sasamba dyan. Di ba? Hindi po tayo pwedeng gumamit ng mga anting-anting, yung mga, halimbawa, yung mga balete na puno, yung albularyo, nagsasamba po dyan, nag-aalay ng dugo. Hindi po tayo pwedeng mag-worship sa mga nilikha. But, dahil nilikha lamang yan eh. Katulad lang din natin yan nilikha. Ang we-worship lang natin siya lamang sa pamagitan ng kanyang salita. Diba? Sinabi niya kay Satan, "Go Satan! It has been written, you shall worship Yahweh your Elohim, and Him alone you shall serve." The highest heavens and the earth and everything belongs to Yahweh our Elohim. Ang langit at ang lupa, 10 ang lahat na nariyan ay sa Panginoon. The earth is Yahweh, the Lord, everything in it, the world and all its people belong to Him. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh ating Panginoon. Alam mo yung salitang Adonai? Di ba? Sa Hebrew, sa Tagalog, Panginoon. Sa Bisaya, Ginoo. Sa Hebrew, Adonai means may-ari. So, ang tao po, kung tutuusin, hindi po siya yung may-ari. Siya po ay nangangalaga lang. Nangangasiwa lamang tayo dito. Katiwala lang tayo ni Yahweh Elohim. No? Psalms 115 verse 16. The heavens belongs to Yahweh, but He has given the earth to all humanity. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantala ang daigdig or lupa ay sa tao binigay. So wag na tayo mangarap pumunta sa langit. Kasi ang sabi rito, ang binigay sa tao ay ang Lupa. ito. Hindi, gusto ko sa langit eh. May passport ka pa sa langit. May ticket ka pa sa langit. Maraming kasing tao. Iba yung salitang makalangit. Pag sinabing makalangit, ang Diyos po nakatira. Diba ang prayer ni Yeshua? Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is. Nawa ang kalooban mo maganap dito sa lupa, ganon din sa langit. Ang langit nagsasabi na, ikaw tao, dito ka sa lupa. Maraming Christian, hindi nakakaintindi, kasi pag nag-aral ka ng Torah, maunawaan mo, lahat halos ng commandments sa Torah, dito mo gaganapin sa lupa eh. Hindi yan para sa mga anghel. Ang commandments ng Diyos, para yan sa tao. At mayroon din commandments para sa lupa. Di ba? Shemitah. Sabbatical 7-year land rest. So maliwanag po. He has given the earth to humans. Kasya-kasya po lahat ng tao sa lupa. Di ba dito sa San Isidro, Tanay? Siguro kahit ilang libong tao dyan, kasya yan. Nagsisiksikan ng yung tao sa Maynila, tuloy binaha. Wala nang daluyan ng tubig eh. See? Pero kung tutusin, pag-uwiin mo lahat, sabi ni Greco Bellica, project ni Senator Bellica, yung tumakbong senador, sabi niya sana, ang plano niya, lahat ng OFW ay ibibigay yung mga bakanting lupa para hindi na mag-abroad. 1 hektarya kada isang pamilya.
Kasya ba po sa Pilipinas? Kasya po. Kung gugustuhin, napakaluwang po ba ng lupa? Mahilig lang ang tao magsiksikan sa isang lugar kasi sa convenience. Nandun lahat, madali ang buhay yun. Pero ako personally, iba na yung takbo ng isip ko ngayon eh. Kaya nga pinag-uusapan natin to. Ay, kung yan po ang design ng Diyos, di gawin ko. Magtanim ako ng magtanim. Tingnan ko nga ang resulta. Okay? Psalms 8 explains, so yan po ay 115 verse 16, Psalms 8, 6 to 8 explains Psalms 115 verse 16. You put us humans in charge of everything you made, giving us authority over all things, the sheep and the cattle, all the wild animals, the birds in the sky, the fish in the sea, everything that swims in the ocean currents. Iyong pinagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong kamay. Iyong nilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ibang translation, pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit man maliit. Ang mga baka, tupa, hayop, mga ibon sa himpapawid, mga isda, at sa ilalim ng tubig, sa buong daigdig, ikaw Yahweh, nama ang banal mong ngalan ay dakilay. So lahat ng nilikha ng, you put men in charge of everything. Lahat daw na nandito sa lupa, pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Ibig sabihin, i-manage mo ng mabuti ito. Pamahalaan mo ito. Kumbaga, i-manage mo yan. Kasi yun ang kumbaga yun po ang trabaho ng tao. Kaya tayo ngayon, minamanage natin kung ano yung pinagkatiwala sa atin. Halimbawa, sa amin, ni Florence, itong binayoyo, ito yung binigay ng Diyos. Ito yung binamanage namin, nililinis, tinatanim, minalaga, inaayos. Yun, kung ano yung binigay sa iyo. Pero ako, sumasangayon ako sa panukala ni Greco Belica na 1 hektarya kada isang pamilya. Ang laki naman. Sakto lang po yan. Kasi, magkakaanak ka eh. Pag anak mo, mag-aasawa din yan. Diyan din, didikit sa'yo yan. Hanggang sa apo na yan, ganyan ang mindset, no? Tingnan nyo si Abraham, pinagkatiwala siya ng maraming lupa. Maraming mga bakahan, karnero, di ba? Siya yung naging napakayaman sa Biblia. Si Jacob, ganun din po. Dati si Jacob ay trabador lamang siya ng kanyang tiyuhin, si Laban. Pero nung siya ay pinagpala, mas dumami pa ang kanyang tupahan kaysa sa kanyang uncle, di ba? Dahil binigyan siya ng karunungan ng Diyos paano ipadami ang lahi ng kanyang mga karnero. So ngayon po, ang Israel, number 1 po sa agriculture. Binibless sila ng Panginoon. Meron mo, deserto, nakapagtanim sila. They have all the technologies to grow vegetables, flowers, everything. Alam mo, kung pumunta ka sa Israel, parang Garden of Eden, paraiso. Makita mo, iba't ibang klaseng prutas na hindi po pa nakita sa Pilipinas. Iba-ibang kulay. Pag grapes, alam mo yung grapes? Iba-ibang kulay. May green, may purple, may yellow. When I was there, 2010, 5 shekel lang po ang kilo ng grapes. Pero 5 shekel, ibig sabihin, 50 pesos lang. Magsawa ka. Pag Shabbat, binibigay na lang. So maghintay ka na lang sa palengke. Pag hindi nabenta ng budyo,
So, sobra po, grabe pong pagkain sa Israel, no? Hindi na sana ako uuwi. Kung binatala ako, hindi na ako uuwi. Bumawi. Sabi ko, hindi, uwi tayo kasi may passport tayo ano eh. 2 months lang po, libre sa Israel, 2 months. Okay, ito na, Ecclesiastes 12:14. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. So a steward is responsible for what has been entrusted to him. So Jeremiah chapter 12, verse 10 to 11, sinabi ng Diyos, Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging masama. Lahat ng gagawin natin, hayag man uli, mabuti o masama, isusulit natin sa Diyos. Including kung paano tayo minamanage yung natural resources. Diba? Alam mo, dati, dito sa Binayoyo, sa napakaraming mga punong kahoy dito, di ba? Sinusunog lang namin dahil tingin ko basura. Pero nung natuto ako sa Davao, sa bundok, yung mga kahoy ng mga tuyo, panggatong po yan. Sabi ko, instead na sunugin mo, ipunin mo, hindi ka nabibili ng gasol. Kung tutusin. Di ba? Magkano yung gasol ngayon? 1,000. Pero kung ipunin mo lang yung mga kahoy, pwede na po yan. Panggatong. So ngayon, iba na yung mindset ko. Imbes na sunugin ko, chap-chap-chapin ko, ipunin ko. Tapos balikan ko pag tuyo na, panggatong. Iba yung mindset ko eh. Kasi tumira ako ng 2 weeks sa bundok eh, straight. Bago ka magkape, maghirap ka muna. Siga ka muna ng... Ganito pala ang buhay rito. No? Pero subukan natin. Kasi yun ang sinabi ng Biblia eh. Many rulers have ravaged my vineyard, trampling down the vines and turning all its beauty into a barren wilderness. The whole land is desolate and no one even cares. Sinira, sabi ng Diyos, sinira ninyo ang maraming mga puno ng aking ubasan. Pati ang aking kabukiran ay sinagasa nila. Nagmistulang ilang mga magandang lupain. Wala nang halaga ang buong lupain, tigang na tigang sa aking harapan. Ang bayang yaon ay isa ng ilang at walang sinumang nagmamalasakit. Tingnan mo, sinabi ng Diyos, aking ubasan. Ibig sabihin, yung nakikita natin mga puno, kanya pala yan. Kanya daw yan. Kaya sabi niya, kung hindi natin alagain, nagtatampo ang Diyos. Sabi niyo, wala na bang nagmamalasakit sa inyo? Di ba? Kaya nga po, yung mga, kung basahin natin ang Torah, pinagbawal ng Diyos putulin yung mga puno na nagbubunga ng prutas. Pero sabi niya, yung puno na hindi nagbubunga, putulin niyo. In fact, may verse sa Torah na sinasabi, man is like a tree. A metaphorical language that the Bible is using, ang tao daw ay katulad ng isang puno. Di ba? Psalms chapter 1. He is like a tree planted by streams of living water that bears fruits in season.
Blessed is the man that keeps the Torah. He shall be like a tree. Maging katulad siya ng isang puno na bunga lamang ng bunga. Parang daw may sapa sa ilalim ng kanyang mga ugat. Alam mo, Brother Dencio, dun sa Davao, makita mo yung mga farm na talagang well-managed. Every 5 meters may kanal. Tubig. Every 5 meters may kanal. Para kahit summer, ang tubig ay kusa niyang dinidilig ang mga ugat. Ang tao daw na sumusunod sa commandments ng Diyos ay parang ganun. Nagbubunga daw palagi. In season and out of season. Hello? I-spiritualize natin mga kapatid. Okay na? Kapatid. Sabi ng Diyos, sino may Google AI dyan? Hanapin mo yung salitang verse. Nakalimutan mo yung verse, pero may sinasabi doon. Do not cut the tree that bears fruit. Somewhere in the book of Deuteronomy. So sabi doon, ibig sabihin, ang totoong tao naglilingkod sa Diyos, nagbubunga ng maganda. Di ba? Sabi nga nila, ang tao na nagbubunga ay binabato dahil sa prutas. Di ba? Ang tao, pag niyaya mo sa Shabbat, sasama ba sa'yo? Sasama. Pag nablibless sa'yo. Pag hindi nablibless sa'yo. Sasama? Hindi nasama. So yun po ang unang tinitingnan, yung nagbubunga mga kapatid. Kahit wala daw sa tamang panahon, nagbubunga. Di ba kasi ang puno, minsan lang magbunga, di ba? Pero may puno na pag inangalagaan mo ng mabuti, bunga ng bunga. So, mga tayo, hindi farmer, hindi mo maintindihan. Pero pag yung magagaling na farmer na magaling mag-alaga, kaya nilang pabungahin ang puno dahil sa pag-alaga sa puno. Lalagyan nila, naka-schedule pala talaga yan. Every 3 months, abunuhin mo. Every 2 months, ganito yung gawin mo. Lagyan mo ng organic, lagyan mo ng tae ng manok sa paligid ng puno. No, I am for organic farming, hindi po ako sa synthetic farming. Lagyan mo ng mga damo. Di ba? Linisin mo yung paligid, yung damo, huwag mong sunugin. Ibalik mo lang sa kanya para maging sustansya niya. Tapos higit sa lahat, yung tubig. Siyempre sa atin, may panahon na tagtuyo, namamatay yung puno, pero meron tayong tinatawag na mga drip irrigation na galing din sa Israel. No? So yung mga ganyan, no, mga modern technology, paano mag-alaga? Kasi, meron kang aanihin. Di ba ang sarap pag inaani mo yung sarili mo, puno? Iba yung feeling, di ba? Ano ba yung kanta ng asin, May mga puno pa ba silang aakyatin? May mga ilog pa kayang nalamin? Pero ano yung ginawa ng tao mga kapatid? Okay, kung mag-travel ka sa Luzon, Northern Luzon, makita mo yung bundok, kalbo na. Bakit kalbo na? Kasi ang gusto nila, yung mga puno, pinutol nila, gawin nilang binenta ng mga politiko. Mga loggers. Di ba? Eh, wala nang loggers. Vloggers na daw meron ngayon, mga vloggers. So, sasabi ng Diyos, ang aking ubasan, ang aking kabukiran. Ano ba yung salitang aking? Akin yan eh.
So, dapat isipin mo ang Diyos, sa Kanya pala yan, dapat alagaan mo. Oh. Ewan ko, dati, alam mo itong Calawis River, di ba? Dati, mabaho po yan. Alam ni Sister Gloria yan. Kasi yung mga kahayupan ng babuyan doon sa doon sa farm, hindi ko na banggitin yung pangalan, yung pinakamalaking farm ng baboy dyan, isipin mo yung tae noon, tatapon nila sa... Dati, napakarumi ng pero pinasara na yan. Ibig sabihin, environmentalist ang Diyos. Tandaan nyo po, kung basahin natin ang Garden of Eden, ang sabi ron, naglalakad ang Diyos sa garden. Bumibisita sa tao. Lalo na pag Shabbat, Shabbat Shalom. Sabi ng Diyos kay Adam, Shabbat Shalom. Pag alam mong bibisita ang Diyos, alagaan mo yung kanyang binigay sa'yo, di ba? Pinagkatiwala sa'yo. Ito yung topic natin ngayon. Wala nang nagmamalasakit. Alam mo yan sa kanyang mga nilikha, no? Alam mo, nalulungkot ako kasi kahit doon sa Davao, sa lugar na pinupunta ako, ang mga tao, imbes na magtanim ng pagkain, ang tinatanim, goma. Goma. Rubber tree. Kasi yung rubber tree, yung dakta, ibebenta nila yun per kilo. Pero, so para sa akin, sabi ko, ba't ako magtanim ng rubber tree? Ang itatanim ko, durian. Yung project ko ngayon, durian ang itatanim ko. Makain ko ba yung rubber tree? Ha? Oh. Sabi ko, kaya mag-modeling ako doon, sabi ko, tanong ko, prutas. Hindi rubber tree. Jeremiah chapter 2 verse 7, I brought you into a garden land to eat its fruits and its goodness. But when you entered, you defiled my land and made my inheritance an abomination. Tingnan niyo po. Every time you read in the Torah about the land, ang lupang pinangako where you are to possess, you enter the land, the promised land, gustong tiyakin ng Diyos, i-manage nyo ng mabuti yan, otherwise, madudumihan yan, hindi ako lalakad yan. Sige nyo? Hindi lalakad ang Diyos sa hindi daw banal na lupa. Ang Israel, dapat, tuwing 7 taon, ipahinga niya ang lupa. Pag hindi niya ipahinga ang lupa, sabi ng Diyos, you are defiling my land. Ano yung sabing defile? Nadudumisan, nagiging marumi, hindi na banal. Sabi ng Diyos, paparusahan ko kayo. Ayun na ang nangyari. See? So this is something to do with environmental care, good stewardship, sa binigay ng Diyos. Alam niyo yung salitang promised land sa Torah? The whole story points to the wilderness crossing from Egypt to the promised land, to the promised land. When you enter the land, you do this and you that. When you enter the land, you do... Halos lahat po ng konteksto ron is the land. Kaya the land, the people, the Torah, the land is called Holy Land. The people is called Holy People. The Torah is called the Holy Torah. They are inseparable.
Hindi mo niya pwede paghiwalayin. The Torah is the operating procedure, the blueprint, para maging mong banal ang lupa. Para maging banal ang lupa, mga kapatid, hindi lang po tungkol sa pagtanim, tungkol din sa pag-obey sa kautusan, sa commandments. Tuwing may pinapatay sa Torah, nadudungisan ng lupa. Yun po ang ibig sabihin. Kung sa Torah, sundin natin yung sacrificial element, no? Kung saan may pinatay na tao sa ancient times, ay mayroong karnerong iaalay doon. Kumbaga, to cover the defilement. Pero ngayon, nagsisindi lamang ng kandila. Yung Katoliko, titirik ng kandila, no? Kasi, the concept is para hindi ma-defile ang land. God is so serious about His land. In fact, one of the commandments in the Torah is, if you defile my land, the land will vomit you. Vomit you. Vomit. Ha? Vomit or vomit? Whatever. Ibig sabihin, isusuka ka ng lupa. Kung hindi nyo ayusin ang pamumuhay nyo sa lupa na binigay ko sa inyo, isusuka kayo ng lupa ninyo. Ganun nga po ang nangyari sa Israel. Kung ilang taon nyo hindi inalagaan yung lupa nyo, times 7 po ang parusa. That's the terms and conditions ni Yahweh. Alam mo, sa Torah, Yahweh dictates the terms. You don't have power to negotiate. Lord, pwede ba mag-negotiate? 70 sa'yo, 30 sa akin. Hindi, what I mean, pag sinabi yung panutuntunin, yung paano mo alagaan lupa, siya talaga nagsasabi paano mo gawin. Alam mo, I realize, mga kapatid, sa farmer pala, maintindihan mo, mula sa pagtanim mo ng binhi, mula sa pagtubo na ganito kataas, palagi hanggang sa ma-harvest mo na, alam mo, hindi ikaw ang nagpatubo eh. Alam mo, may isang makapangyarihan na nagpatubo niya. Nagpalago niya. Alam mo, hindi ikaw yun. Nagtanim ka lang. Kaya ang ginawa ng Diyos, okay, since galing sa akin yung kapital, sa akin yung lupa, sa akin yung hamog, sa akin yung tubig, ikaw nagtanim, okay, ang hinihingi ko lang sa iyo, first fruits. Hinihingan Diyos, o ialay mo sa akin yung unang bunga, ha, para masiyahan naman ako. Ialay mo sa akin yung 10% ng iyong harvest, ha, para maparangalan naman ako. Sa akin yung tubig, sa akin yung lupa, sa akin yung bini, ikaw lang nag-alaga. Sa spiritual naman, sabi ni 1 Corinthians chapter 3, ako si Pablo nagtanim, si Apollo nagdilig, ang nagpatubo ang Diyos. Ibig sabihin, Bible study mo, Alvin, pinalo up ni Marvin, nag-harvest, ang Panginoon po ang nagpalago. Palabaran natin sila. Ginamit lang sila. Ibig sabihin, mga instrumento po sila, kaming lahat. Pero may talagang plano niyan, ang Diyos. No? So lalo na yung mga taga-Tumana, no, na baguhan dito, na hindi po kami nangihikayat dito para dumami, hindi po. Naniniwala po kami, kumilos ang Diyos sa buhay niyo. Kaya kayo narito. So dahil nandito na kayo, dilig-diligan namin kayo. Paano? Bigyan ng fertilizer. Bigyan ng fertilizer. Ibig sabihin,
sinabi kay Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Pakainin mo yung aking tupang malaki. Mahal mo ba ako talaga? Opo, alagaan mo yung mga karnerong maliit. Ibig sabihin, matanda at mga bata. Alagaan mo sila. So again, marami pong kwento sa Bible, mga parable of the seed and the sower, the parable of the vineyard, sabi nun, apart from me, you cannot bear fruit. I am the vine, you are the branches. I am the good shepherd. Ano tong mga illustration na to? High-tech ba to? Android 5.0 ba ito version, updated version? Dito. These are organic farming terminologies, mga kapatid. Agriculture. Ang sabi ng Ecclesiastes, alagaan mo yung mga tupa para meron kang mainom na gatas. Hindi ko maintindihan yan. Hindi pa naman ako nakainom ng gatas ng tupa. Pumunta ako sa Davao, nag-aral kami ng goat racing farming sa Mount Carmel. Brother Alvin, sa Mount Carmel, yung Baptist Bible School, no? Meron silang farm school. Doon, experience talaga ako maggatas. Mano-mano. Kaya, 1 litro. Pwede mong gawing chopon kung gusto mo. Direkta. Masyadong kasi yun, dapat yung manual. Yung Anglo-Nubian na goat, yung nailahi, 1 litro kada araw ang kanyang gatas. So ngayon, naintindihan ko na yung Biblia, sinasabi, the land flowing with milk and honey. Bakit honey? Oh. Alam niyo dito sa CR? Dito sa CR ng babae, sa likod, sa gilid. Meron, wala na ngayon? Akala ko lang pinig. Kaya binuhusan ko ng gas, krudo, gasolina. Hindi mawala-wala. Yung pala, stainless bee. So, ibig sabihin, may honey bee na yan dyan sa loob. The honey bee, the bee is the most important insect in the world. Di ba? The pollination, di ba? And one of the healthiest kind of sugar. O ako, pag nagpa-fasting, ang iniinom ko lang, honey, water, tsaka lemon. Kahit ilang araw. Pero may natuklasan ako lately. Dahil naubusan ako ng lemon, malunggay, tsaka mulberry. Mulberry yung dahon, tsaka malunggay. Lagayin mo, inumin mo yung tubig. Organic. So, tingnan niyo po, ang context nito, farming in the Bible. Ano sabihin niyo? Mga kapatid, kaya natin pinag-uusapan to, alam niyo bakit? This is reality. Sa ayaw niyo, sa gusto niyo, babalik kayo dito. Kung ayaw niyo dito, babaksak kayo sa turah. Baka sabihin niyo, Brother Ay, perfect attendance naman ako dito. Perfect attendance, sa eskwelahan yun. Pero sa actual practicum, sa practical na pamumuhay, kung wala tayong actual na ganito, baksak tayo sa Torah 101. Baka akala nyo, puro lecture lang tayo. Hindi na. Upgraded version na po si Brother Light ngayon. 5.5 version na ako ngayon. 55 years old. Mature na. So I have to do these things. At whether you like it or not, the promised land is prophesied to be the millennial kingdom.
Sa Millennial Kingdom, babalik tayo sa ganitong uri ng pamumuhay. Kaya ngayon, praktisan nyo na. Matagal pa naman yan, brother. No, kung sabi mo matagal pa, ibig sabihin, take for granted ka lang. Yan din po, mga kapatid. Ako, dito ako nag-i-invest ngayon sa lupa, sa tanim. Di baling walang anin, basta darating din ang panahon, aani din yan. At tuloy-tuloy na yan pag nagbunga. Nagulat ako sa Davao, mga durian farmer, pag gold na lang. Pag sinabi mong gold, mayaman. Anong trabaho nyo, sir? Durian farmer. Gold na lang. Sorry, malaki mong kita kung business ang gusto mo. Sabi ko, nandiyan naman pala nagpapakahirap tayo sa Maynila. Mga kapatid, I'm talking from ilang years po ako nagtrabaho sa Manila. 23 years old hanggang almost 45 years old. Ilang years yan. So, galing na ako dyan. Iba naman tong level ngayon na I'm trying to apply what is reality in the Torah. Stewardship, farmer. Yan. Tingnan niyo yung mga Adventist. Alam niyo yung mga Adventist? Ang laki ng lupa nila dyan sa San Isidro. Sa Davao, meron silang 1,000 hectares na goshen. O, sabi, umatin ako sa, may time, wala akong mga attend sa Davao, pumunta ako sa Adventist Church. Kunwari, umatin ako. Sabi ng pastor, sinong gusto magpabautismo? Taas ang kamay. Taas ako ng kamay. Bautismo ka, Brad? Ang gusto kong malaman, saan ang goshen? Para sabihin niya sa akin, kailangan magpabautismo ka. Sabi ko, Pastor, magpabautismo. Saan ba ang goshen? Pag member ka na ng Adventist, kasama ka na. Hindi, saan ang goshen? Magpabautismo, Pastor. Doon sa ganito, alam ko na. Alam ko na yung gano'n. Ha? Musad. Matthew 5:5. God bless those. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa, hindi ang langit. Mapalad ang mga magpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Ano ibig sabihin ng meek? Maamo, humble. Taas ang kamay ng mga humble. Lahat ng mga humble magsabi, Amen. Amen. Iyon. Pero ang ibig kong sabihin ng humble, ito po yung meaning ng humble, from the word anav. Sa Hebrew, anav. Di ba sa Day of Atonement, sinabi niya, you shall humble yourself before Yahweh. Ang ibig sabihin ng humble, the sense of the word anav means, you're willing enough to go down to obey Elohim. Yan ang humble na tao. Hindi po sa pananalita yan. Alam mo, si brother na yan, napakabay. Tingnan mo pa kung nanalita. Parang pare. Mga kapatid, magmahalan po tayong lahat. Sure na. Hindi po nakukuha mga kapatid sa maamo. Mayroon pong lalaki, brusko. Di ba may lalaking gano'n pag nagsalita? Oh! Sige! Parang si Bishop Butch Bailey ka, gano'n eh. Pag nangaral sa mga pastor yun, nagkasala kayong lahat. Hindi kayo nagsasabat. Oh, hindi ba maamo yun? Hindi maamo yun. Pero obedient. Yun ang ibig sabihin ng maamo. Ang tunay na maamo, mga kapatid, hindi nakukuha sa tono ng boses.
ang tunay na maamo, masunurin sa Diyos. Palagpagan natin si Elohim. Ang hindi sumusunod ng Diyos, yun yung mayabang. Di ba? Kaya tingnan nyo sa paligid nyo ngayon. Tingnan nyo. Maamo ba? Maamo? Wala sa itsura yung mga kapatid. Baka may bigote, parang hindi maamo. Porque ba may bigote, hindi na mabait? Kontrabida na? Paquito Diaz, Romy Diaz. Wala po sa bigote yan, mga kapatid. Kahit pahabain mo pa yan, maparang imam. Ang tunay na mabait na maamo, yung sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yun po ang sukatan palagi. Ang Torah pa rin ang sukatan ng batayan. So maliwanag po, binigay niya ang lupa, ang earth, para sa tao, pamunuan niya, pamahalaan niya, alagaan niya. Bakit? Ito rin po ay ang kanyang inheritance. Alam mo, na-imagine ko na mga kapatid, sa millennial kingdom, pag nakapasok tayo, siguro, bibigyan ka ng Diyos ng 50 hektarya, pwede na siguro sa iyo, no? Brother Dencio, 50 hectares, kaya mo bang i-manage yan? Masyadong malaki. Ha? Puro babae yung anak mo. Di parang si Rebecca, nagbubuhat ng tubig sa kamelyo. Mga 20 na galon. Ay, laki ng muscle. Hindi, kasi po, kung basahin mo ang Torah, mga kapatid, mula sa saling lahi mo, pagpapalain ng Diyos. Pag sumunod ka sa Diyos, mga anak mo, anak ng mga anak mo, mga apo mo, lahat yan pagpalain ng Diyos. Kaya simulan na natin ngayon. This is how we break the curse of this generation. O ano nangyari nung nakaraan? Nasa lanta tayo ng bagyo. Blessing ba yun? Hindi po. Nadadamay tayo sa curse ng iba. Bakit? Ikapit-bahay mo sila eh. Kaya nagkaroon, di ba? Talking about maamo. Ano ba yung opposite ng maamo? The pride. Pride month. Ano ba yung month of June? Pride month ng mga LGBT. Nagmarcha sila sa Kogyo. Sa Kogyo. Nagmarcha sila sa Pasig, sa Quezon City. Mayroon na po silang simbahan sa Cubao. Huwag niyo nang puntahan yung simbahan. Di ngayon, nadadamay tayo sa curse. Kaya mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, kung ito lang, sa mundong ito lang yung pag-asa mo, ikaw na yung pinakakawawang tao. Kung tayo daw mga believer, kung dito ka lang daw umasa, kawawa daw kung dito ka lang umasa. Si Abraham, he was looking for a city whose maker and builder is God. What kind of a city was this? It was the Garden of Eden, upgraded into a city. Oh? So mga kapatid, we shall be held accountable for what God has entrusted to us. Management, mga kapatid. Sa parable of dito sa Luke chapter 16, sabi ng may-ari, ano ito na nabalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Hindi? Sabi ng Diyos, nagbakasyon lang ako. Hindi ka na mapagkatiwalaan. Di ba? Pag nawala si Brother Ike ng 2 buwan dito, ano kaya mangyari?
Pupunta si Brother Joji dito palagi. Kasi kailangan kayo alagaan ng salita ng Diyos. Kasi hindi pa kayo marunong magpakain sa sarili niyo. Pero ang tao marunong magbasa ng Biblia, makinig, pakainin mo sa sarili mo. Kaya nag-project po ako sa Davao. Alam niyo yung nag-project ko sa Davao? Gumastos ako. Bumili ako ng mga USB. Pati speaker, nabili ko sa Lazada, tag 250, 300 pesos, USB. Binibigay ko sa mga pamilya. Brad, pakinggan nyo na lang kung wala kayong time magbasa. Meron din hindi marunong magbasa, kaya makinig ka na lang talaga. Illiterate eh. Alam mo, tuwing pupunta ako sa mga bahay nila, malayo pa lang, naririnig ko na yung Biblia. Natutuwa ako, sabi ko. Okay yung investment ko. Rabbi Ike, magsisimba na yung nanay ko, nagustuhan niya yung Biblia na binigay mo. No? Isusulit, sabi rito, isusulit mo sa akin ang buo mong pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Hindi niya inalagaan. Sabi ron, bakit mo hindi inalagaan? Natatakot po kasi ako eh. So, naginig niya po? Natatakot siya. Bakit may takot? Alam mo, bakit tayo natatakot minsan? Kasi hindi mo alam ang gagawin. So, para mawala ang takot, pag-aralan mo yung mga bagay-bagay para hindi ka matakot. Natatakot po ako, baka mamatay yung aking mga alaga eh. Ang next project ko po ay manukan. Manok. Yung organic chicken. Natatakot po ako. Dahil merong isang manukan doon, namatay po lahat. So natatakot po ako. Bakit? Hindi pa ako marunong mag-alaga eh. So anong gagawin ko? Para hindi ako matakot. Pag-aralan ko ngayon, paano mag-alaga? Nagtanong ako sa mga mahusay. Paano ba mag-alaga ng manok? Pastor, bigyan, depende yan sa paligid mo. Kung ang paligid mo ay nagbabakuna yung manok, obligado magpabakuna din yung manok mo. Kasi kung may sakit doon, pupunta yun sa hangin. Di ba, may kapitbahay dito, maraming manok. O, kung mag-alaga kami ng manok dito, ibig sabihin, sasabihin ko ron, ano yung mga binibigay nyo dyan? Sa sipon, sa ganito, sa gano'n. Dapat yung manok mo dun, meron din. Para hindi ka matakot, mamatay lahat. In short mga kapatid, karunungan, wisdom. Para mawala ang takot mo, pag-aralan mo para hindi ka papalpak. Natatakot po ako magtanim eh, baka mamatay eh. Nakalitan nyo? Totoo, kasi hindi ka marunong eh. So anong gagawin mo? Pag-aralan mo, paano magtanim? Mag-seminar ka, magtanong ka sa mga agriculture, sa mga eksperensyado. Paano ba magtanim? O ganito lang ang pagtanim. O di hindi ka natakot, positive na yung ano mo. So ibig sabihin, pag-aralan, yung katiwala rito, natatakot siya, kaya hindi niya in-invest yung kanyang pinagkatiwala sa kanya. See? Sabi ng Diyos, isulit mo sa akin ang buo mong pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon, hindi na ikaw ang katiwala ko. Turn into the account of your management, for you no longer be manager. So, Brother White, gusto ko money. Ayaw mo maging jer. Gusto kasi natin pera agad eh. Alam mo, may kasabihan sa farming, if you can plant, you can print money. Ulitin ko ha, pag marunong ka daw magtanim, para ka nagpreprenta ng pera. Bakit? Mabibenta mo naman yan eh. Alam mo, malapit na ako pagpalain ng Panginoon.
Yung lupa na nabili ko ron, baksakan ng naging trading post pala yun. Bago ko nabili, trading post siya ng mga farmer. Trading post. Yung doon binabaksak yung mga kardaba, mga station, buying station. So isang araw, yung may-ari, binenta niya sa akin. Inuulog-hulugan ko. Mura lang po, 100 pesos per square meter. Mura lang. Oh, ginagastos mo yung pera mo. Oh. Yung pera ko, binibili ko ng lupa. Pagdating ng araw, ay lupa ko. Punta ka sa Jollibee, wala na yung 100 pesos mo. Kulang pa nga. So, naobserbahan ko, darating yung mga farmer, nakakabayo, may dalang mga basket, kardaba. Tapos, may schedule doon na July 1, kardaba, mga saking. Darating na yung mga farmer. Ang isang farmer, nakita ko, pinibilang puro 1,000 eh. 1, 2, 3, 4, 5,000. Weekly 5,000? Saging lang? Alam mo saging, walang maintenance yun. Itanim mo, bunga na lang bunga yan. Ang trabaho mo lang mag-harvest at hauling. Sabi ko, pwede palang kumita na gano'n. Samantala dito, nagkakandara pa tayo na magtrabaho. Pwede naman pala. Eh sabi nila, yung farmer kasi pang ano na yan eh, pang retirement. Matanda ka na. Oh, mindset kasi natin, pag nag-retire tayo, tsaka tayo magpa-farming. Baliktad. Then, depende yan sa management mo, mga kapatid. Kasi ako, sinamantala ko, yung presyo ng lupa, mura, 100 pesos per square meter, tabing kalsada. Sige, bahala na, wala akong masarap na ulam. Basta may lupa ako. Yun yung mindset ko. Ngayon, pakita ko sa inyo mamaya yung litrato. Nakagawa na po ngayon doon ng napakalaking garden na yun. So, imumodel namin sa barangay yun para ma-win namin sila sa Tura. Okay. Romans 14:12, each one of us therefore shall give account unto himself to Elohim. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanya sarili. Magbibigay tayong sulit sa Diyos. So marami pong parables sa New Testament tungkol sa farming. A man planted a vineyard, leased it out to tenant farmers, and moved to another country to live for several years. So mga kapatid, kung may lupa kayo, alam mo sa Taiwan, sa Thailand, meron silang ordinansa ginawa ng gobyerno. Ang sabi ng gobyerno, lahat ng mga buto na kinakain yung prutas, itanim nyo sa mga lupa kahit hindi lupa ninyo. Tingnan nyo, napakagaling ng kanilang gobyerno. Ibig sabihin, huwag nyo itapon, itanim nyo, ihasik nyo dyan sa mga bakanting lupa, tutubo rin yan na hindi mo mamalaya. Kaya ang Thailand ngayon, napakaraming pagkain. O ang mindset ng Pilipino eh. Mag-aral ako, pag nag-aaral ako, mag-abroad ako, pag nag-abroad ako, mag-asawa ako, pag matanda na ako, uwi na ako sa Pilipinas mag-farming. Ano yung mindset? Alam niyo maganda ba yung nag-abroad? Maganda po, pero mag-iingat din po kayo. Marami pong nasisirang pamilya sa pag-abroad. Kung hindi po maingat. Kaya kung nag-abroad man, para sa akin, i-invest mo pa rin sa lupa farming. Yun ang the best sa suggestion, no?
Kung may lupa naman kayo, magtanim kayo. Okay, 1 Corinthians 3:9. For we are fellow workmen with laborers together with and for God. You are God's garden and vineyard field under cultivation. You are God's building. Sabi niya, ako nagtatanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat, walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpalago. Ngayon, ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap sa kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Kaya nyo? Tinuring ang niyang tao ng Diyos na bukid, na alagain niya, pabubungahin niya, pabubungkalin niya. Mga kapatid. Kung i-spiritual natin yan, kainin natin yung salita ng Diyos, muyain natin, maging sustansya sa katawan, lalabo yung ating spiritual. So for every spiritual illustration, there is a natural, organic, agricultural illustration. That's the Bible, mga kapatid. Hindi na kailangan ng artificial intelligence para maunawain ang Biblia, mga kapatid. Sa other translation, kaming pareho manggagawa ng Diyos, kayo ang bukirin ng Diyos. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Sa Bisaya, kamo mao ang kaumahan nga iya sa Diyos. Kamo ang mga tinukod nga iya sa Diyos. Kamo ang balay sa Diyos. Kamo ang uma sa Diyos. So, when you talk about this movement, mga kapatid, Acts chapter 3 verse 19, a time of restoration of all things must take place while Yeshua is in heaven. Nire-restore. Bakit natin pinag-usapan natin to? Bakit? This is part of the restoration, mga kapatid. Ang nire-restore ng Elohim, hindi lang po ang language, hindi lang po ang Torah, hindi lang po ang culture, pati po ang organic farming nire-restore ni Elohim. Kasama na po sa organic farming, yung tinatawag na natural medicine. Natural medicine. Diba? Let your food be your medicine. Let medicine be your food. That's right. So humahabol tayo, mga kapatid. Hulimat magaling, hahabol din. This is all part of the restoration. Hindi lang po festival ang nare-restore. Ang Sabbath, the Torah, the language, the culture. Every areas of life, including environment, including food, including farming, is being restored. Bakit? The land, the people, the language, the Torah, they are inseparable. Hindi mo sila pwedeng iwalay. Gusto ko Torah lang, ayaw ko yung magtanim. Hindi ka Torah keeper na totoo. Ano ka lang, Torah keeper na philosophical. Diba? Alam mo, yung salitang Torah keeper, hindi po basta-basta yan. Napakalaki pong responsibilidad yan. Kaya pag sinabing Torah keeper, hindi po yan para bang nagsasabat ka lang. Sabihin, pinapractice mo kung ano po yung nakasulat. Yun ang iyong kultura. Kingdom and culture, the culture of the kingdom, they are also inseparable.
So, sabi dito, by Elohim reconcile everything to Himself. Everything has been created through Him, through Yeshua, and for Him He existed before everything else began. He holds all creation together. Biro mo? Alam mo, may scientific ano yan eh. Next time, I'll show it to you. Yung pinaka-DNA ng tao, ang DNA ng tao may code. Yod 10. Hey, Alphabet, Gimel, Dalet, Hey 5. Vav 6. Hey 5. Alam mo yung pinaka-code ng DNA ng tao is 26, which is the name of God. Na we cannot escape reality, mga kapatid. That's why ginusto ko mag-Torah pero bakit? I cannot escape reality. Matatakasan mo ba yung katotohanan? Kahit i-ignore mo, kahit medyo, ayaw ko yan eh. Pag-gising mo sa umaga, yun pa rin yan. Kaya mo, ano yung pinaka-practical lesson? Harapin na lang natin ang katotohanan. Face reality. Ano yung face reality? Pag nag-aaral ka ng Torah, you will know what reality is. Okay, summarize natin ha. Ano yung reality sa una pa man? Saan nilagay ng Diyos ang tao? Sa Eden. Ano ibig sabihin ng Eden? Lugar ng presensya ng Diyos. Reality number 1. Saan ka liligaya? Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, sa presensya ng Diyos, mahanap mong tunay. Gumanap ka ng pangit. Sa presensya lang ng Diyos. Ngayon, matatakasan mo ba yan? Subukan mong, kasi ang tao kasi, pag hindi niya alam ang realidad, mag-i-eksperimento siya sa buhay eh. Subukan ko kaya hindi ko isipin na totoo yan. Pag gising mo sa umaga, malungkot ka. Hindi, Brother Wright, nagkaraoke kami magdamagan. Kapitbahay ko may karaoke, inuman, magdamagan, kainan, magdamagan. Gagaranti ko sa'yo, kinabukasan, hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Naubos yung pera mo, naubos yung lakas mo, naubos yung boses mo, malungkot ka pa. Yan ang buhay ng tao. Pinipilit niyang maging masaya na wala ang Diyos. Galing ako dyan, mga kapatid. Kaya naintindihan ko na, ang tunay na masayang tao, naglilingkod kay Yahweh. Nagsasyabat, nagpupuri, nagbabasa ng Biblia, nagpe-fellowship, nagpe-festival. Pag umikot ka sa cycle ng Muwidim festivals, yun matuklasan mo ang tunay na layunin, the purpose-driven life. Doon mo tuklasan, kaya pala ako nilikha ng Diyos. Ang problema sa mundo, alam mo kung ano, napakaraming entertainment sa mundo eh. Kaya minsan ang Facebook, kung ano yung pinipindot mo, mamaya meron na naman. Kung ano yung hilig mo i-press, sabi ng Facebook, ito pa lang gusto mo, ito pa, mas marami pa oh. Eh kung mahilig ako sa sports, si Michael Jordan, pag nag-lay up, yung nasa hangin na gano'n, tumbling sa ere, gusto ko panoorin yun eh. Mamaya, pag buksan ko yung Facebook, Michael Jordan na naman. Mahilig ka sa boxing, mamaya, lahat ng boxing lalabas. Hindi maubusan ng entertainment ng mundo, mga kapatid. Kaya minsan, kailangan, pag marunong ka na, alam mo na kung ano yung realidad. Diba? Napakapalad natin, natuklas natin yung Torah. Ilang populasyon ng Pilipinas? 100 million? Sa 100 million, alam nyo kung ilan lang yung nakatuklas sa Torah? Na binibilang ko eh. Nasa mga 10,000 pala ang Torah keeper sa Pilipinas. 0.001%.
Ngayon, alam nila, kamangmangan yan. Sa isip ko, malalaman natin sino yung mangmang at marunong. Sinong may kaalaman at wala sa bandang huli. Sa Diyos ang huling halakhak, mga kapatid. Palakpakan natin si Yahweh sa Batsalon. Para ulan na something. Kayo po tayong lahat habang pinatawag ko po si Brother Eliyahu. Sino kilala si Eliyahu? Ang tunay na pangalan ni Brother Joji ay Eliyahu. Siya yung sinasabi na sa huling panahon, He will restore back the father to their children. Amen. Shabbat Shalom. Thank you for joining us in our live Shabbat. And may you enjoy the message of Torah. Okay. So, this is just part one of the farming and agricultural in the Bible, which is the thing I'm exploring now. I'm going to explore this so I can learn more and teach other. So, Shabbat Shalom. Thank you for joining us.